Metal pa rin kayo. No? Magandang umaga sa inyo lahat, mga kamusta na? So, araw nga ngayon ng Tuesday. So, samahan nyo ako sa paglilibot sa ating mga proyekto. At sa ngayon, pupunta tayo sa ROAS number 5 project natin. Narito na tayo. Yung ROAS 5 natin, no? Music yun. Okay. So, dito sa taas layout na ay maglalatag na para madiretso na yung pag masilya natin. Pag-layout. So, mas gugustuhin ko to at saka mas pipiliin ko, mga kamastan. Tingnan nyo to. Kita nyo yung kulay green na yun. Ganon din doon. Yeah. So may dalawang uri tayo ng pagle-layout gamit ang laser leveler. So dito, ang ginagawa kasi namin, dinadirect namin sa ceiling. Kung saan, eto mga kamastan, nagbe-base na kami dun sa may ilalim ng biga. Na kung saan minsan kasi may portion na mababa, may portion na mataas. Kagaya neto. Tingnan nyo to. Mataas o kaya malaki yung top niya, pero pagdating dito sa portion na to, maliit na, mas lalo na naman lumiit dito. Ganun dito. So dito halos nakataas na dun sa may biga niya. So dito mga kamasta, mas madali kasi siyang malalaman kung okay ba yung level. So actually dapat nagbe-base tayo sa height mula dun sa may floor, finish flooring, kung saan nagbe-base tayo sa may pintuan. Tapos kinukuha natin yung 1 meter. So, ganun yung isang proseso ng pamamaraan ng pag-layout natin ng ating laser leveler. So, yung standard natin, nagwa 1 meter tayo and then minemetrosan natin yan. Pero para sa akin, para mabilis, lagay mo na lang sa taas para makita mo kaagad kung tama yung pwesto ng paglalagyan mo. Kagaya neto, eto hindi mo makikita dito sa portion na to kung dito mo siya ilalagay yung laser. Pero ang ginagawa namin, pwedeng doon o kaya pwedeng doon para kuha lahat. Kasi kung may laser leveler ka, makikita na kaagad yung mga guhit. Ayun, kita na kaagad kahit na malayo, mga kamasta, no? So mas prefer ko gumamit kayo ng kulay green na laser leveler kasi ang kagandahan niyan, kitang-kita mo kahit na maliwanag yung sinag ng araw, no? So sabi ko nga, yan yung isa sa mga paraan natin sa pag-layout. So nagbe-base na kami sa ilalim ng biga kasi ito naman mas ang sukat naman nito, yung height na ito, mga kamasta, halos hindi na nakuha yung standard na height niya. So bali ang ginagawa na lang namin ay mag-base na lang kami doon sa may ilalim ng biga, tapos dapat yan yung level. Importante na yan, pinaka-importante talaga yung level niya. So kung kukunin natin yung standard kasi, mga kamasta, dapat yan nandun sa may 270 up to 300 cm doon sa may kisame natin yung height niya, no? Pero kung may mga cove yan, mga kamasta, dapat yan hindi yan bababa ng 250 cm. Pero kagaya nito, may slab siya. So halos kinukuha naman o kaya nasa 300 meters to. Ay 300 cm, I mean, sorry, no? 300 cm. Pero yun nga lang, ang nagiging problema kasi minsan kagaya na itong mga pintuan, medyo may portion na mas mataas, may portion din na mas mababa. So ang kinukuha namin dyan, yung portion na mataas,
para yung mababa, pabawasan na lang yung pintuan. Kasi hindi po pwede rin naman yan. Matatapalan na lang natin kung sakali. Pero mag-base pa rin tayo sa mga layout kagaya natin. Yan. Yung topping na ilalagay natin. So actually ito, nadatnan na namin itong building na to. House makeover tayo mga kamasa, or house improvement tayo. Kaya nandito tayo ngayon para gawin yan. So ayusin natin gamit ang laser leveler, napakadali mga kamasa sa pag-layout. Okay, so papatakan na rin natin ng buo pa tong labas na. So may mga gagawin pa tayo dito. Yung karagdagan nung papagawa ni Madam is yung para sa abang ng CCTV natin. Tapos yung sa solar. So abangan nyo rin yan. Magkakaroon din tayo ng idea dyan mga kamusta na. So tara at punta tayo sa kabilang project. Yan, so daan tayo dito sa Rojas number 2 project natin. No? So yung end flashing na lang yun. Tapos magpipintura na sila. Ito, pinagdalit natin. Check natin. Ayan. So ang ginagawa natin, yan, pinakat natin yun. Okay, grind natin yung wall. Tapos lalagyan na natin to ng side flashing niya. So ito siya. So diretso na. So konti na lang naman na yung ginagawa dito. Kaya yun na lang yung inaayos nila. Ito na tayo. Uno Solano project. So dito na yung pintuan natin. So ito yung ilalagay natin dito sa may storage. So meron na rin yung okay na? Meron na yung guide natin o yung kanyang para sa barn door, no? So dito natin siya ilalagay. Ito tatanggalin na ito kung sakali. Pero kung sakali, ito muna alisin namin. Baka maabutan tayo kasi darating sila Madam ngayong week. So, ayos naman na lahat. Ito lang naman na nahuli na yung mga shelves niya na. Okay, so okay na rin. Lahat na, ayos na. So ito, lalagyan na lang namin ng pulo itong pinaka-pantry niya. And then dito naman, install lang naman na natin itong para sa barn door natin. Then gawin din doon sa kabila para matapalan na rin yan. Lalapit na yung pag-uwi nila Madam, kaya yan na lang yung mga ginagawa namin mga kamusta. Okay, tara. Ayan, so nandito na tayo sa bahay. Kain muna tayo kasama yung tropa. Ayan na yung asawa ko. Punta ako sa drinks. So dito naayos namin yung ayan, may tanim kami dito. Kasi tanim na pala ng papa. Tapos napalinis ko na rin. So check natin yung mga stock sa taas. Mamaya pupunta tayo sa Ray Builders mga kamusta. Tingin ng mga tiles na mapupunta sa Villaberde project natin. Ayan yung PVC. Pupunta sa Rojas Porto. Tapos
Mga gamit, check natin. Dayo, siya matulog ka lang. Maaga pa naman. Yung flexible hose, W clip. So ito yung order ko. Ayan. So 45 pesos ang isang piraso niya. Okay na rin. Ito naman, kumuha ko talaga ako ng rolyo-rolyo pagdating sa mga ganito. So tara, at pupunta tayo sa Rai Builders ngayon. Okay, so dito na tayo. Si ate na dito. Okay na tayo. Dunod. Ayan o. Okay na. Hello po. Kasama natin yung client. Ado pagpilian no ka? Igriga tagpili. Ayan ay mga kamasta natin ah. Ngayon, masama ka sa vlog niya, kami magpamilyon views. Pero mas maganda yung hindi gaanong mahaspe. Ayan, maganda yan. Okay yata. I-light lang yung smoke. Medyo light lang ate. Oo. Ayan. Ayan. Ito tsaka yun. Ati Japan di nga po, kala namin may Japan di nga po ah. Maganda rin lang yan ate. Lalo na pag naiayos talaga. Sa ngayon gamin, madi mga pansin yung permit ako. Surean ko ulit kasi may nidagdag. Para may finalize ko lang, utusan ko na lang si Bayaw ko dito. Wala na ate. Sige. Ayun na, sige kamasta. Pangalan mo? Ay, Richardson sir. Ayun, shout out na lang. Sige, salamat. Okay. So, dito tayo sa Rai Builders para mamili ang mga tiles, no? So, abangan nyo na lang mga kamasta na. Okay, so bumalik tayo dito sa Uno Solano project natin. Kita yung ginagawa nila. Hello. Hi. What is your name? Hi, that is Sir Alan. Ayan. Diba? So dati kasi to naka PVC. Ayan siya. Ngayon, medyo sa bawal kasi siya. Pagdating dito sa may pagpasok mo kasi, although sabihin natin na hindi naman kailangan na sabay-sabay gamitin to, pero kung may gumagamit sana niyan ay na-open or i-open mo siya, so parang kagaya na to, kailangan mo ng enough space para pag maghuhugas ka ganyan. So nag-decide yung client din natin na papalitan to, and then we decided na barn door na lang yung gagamitin para maluwang dun sa loob. Yan ang kagandahan niya. So eto mga kamusta, ito tatakpan namin to kasi ito pala yung 80 cm may kasama na siyang butas. Yun lang yung napansin namin, ano, halos lahat ng 80 cm, pero yung 70 cm na gagamitin namin dito ay wala siyang butas. So ayun, tatakpan na lang namin, and then i-repaint na lang namin yan para mas maganda siya tingnan. So medyo classy, sabi ko nga, pagdating sa itsura niya, at the same time kasi bihira ka makikita ng mga barn door sa mga ganitong uri ng bahay na usually marami to kapag ka talagang sabi ko masikip yung area, o kaya naman na gusto mo na medyo naiiba yung door mo, pwede po. Tingnan natin, diba? So babagay at babagay dito sa may ginawa natin dito sa Uno Solano project natin. Barn door, napaka-smooth niya itulak. Hindi siya gaanong matakaw sa maintenance kasi ang lalaki ng gulong niya, no? Yung guide ng roller natin, okay? So, konti na lang mga kumasta na. Tapos papalagyan ko na rin yung mga salamin niya. Kompletuhin na. Okay, electrical na rin. Lalagyan na rin natin. Okay, so tara. At
puntahan din natin yung isang proyekto natin. So, punta muna tayo ng Baghahabag project. Dito na tayo sa site Baghahabag Solano, Nueva Vizcaya. Ito yung ilalagay natin dito sa pwesta ni Madam. So nakompleto na lang natin. Tapos dito naman okay na yung tiles. Drag route na lang tayo. And dito kinakompleto na lang ito. Oh, nandito si Mabs. So lilipat niya lang sa electrical natin para may lagyan na rin yung hamba. And dito, yan, yung tiles niya na lang mga kapasala. So hanggang lang naman na. Okay. Ayos na. Bali, papaklear ko na to para maging okay na. Ito Mabs, okay na yung tulo. Ayos na dito. Yan pa rin. Pero pa rin. Niligtas ko kanina. Meron pa rin. Meron Walang pa rin. tulo doon, pero meron. Itong wala. Ay, meron pa rin. Ito okay na. Pero dito. Yan, yung dati. Pero wala na, no? Wala. Lagyan mo ng karton para makita ulit. So ito yung troubleshoot namin na isa. Medyo natatagalan na kami doon kasi talaga mahirap i-troubleshoot. Pero yung isa, mukhang wala naman na. Ayan. Kasi ito yung mga nadatnan na natin na wala nung nauna, mga kamastana. So bali, ito kasi parang tayo na lang gumagawa nung kagaya yan, tiles installation. Tapos yung iba pang mga pinatayos. So tayo sa taas para makita. So dito sa ground floor yan. So ito yung ginawa natin dati. Sila niya. Ito yung kitchen na ginawa natin dati. So ito yung naayos namin na isa. So lalagyan na lang ng floor drain para okay na. Yes. So dito naman sa kabila, yun yung pinagpapabudget na ano. So may master's bedroom. Ito siya. Ayun. So nagpalit na kami lahat-lahat. Pero mukhang ang gusto ata mag-iba ng buo. Kasi yun yung hinahanap namin. Ngayon, wala naman ng tulo dito. Dito lang naman na. So yun ang possible na pinanggagalingan talaga ng leak dito sa baba niya. So yun na lang yung last. Tapos papalitan na natin ng buo. Ayan, ito yung TV console na ginawa natin . So ayos na. Okay, so tara. Balik tayo sa ROAS 5 project natin. Ano, ulan na naman. So dito na tayo sa ROAS number 5 project. ROAS number 5 project tayo. Ayan So binabatakan na nga natin ang buo mga kamastana. So tinatanong nga nung iba kung maganda daw ba yung ginagamit natin dyan ng masilya. So ito, ilang decade na rin po namin to ginagamit at hindi namin to gagamitin kung hindi ito naangkop mga kamastana. So ayan, yun yung ginagawa ng tropa ngayon. Batak malala. Yung batak malala na tinatawag natin, halos lahat yan babatakan natin. So ayan at pati yung harapan sinasabay na rin natin.
Kinokompleto na rin natin. Yan, bali primer yan, Acrytex primer. Then diretso batak na ng masilya. Nagdadiretso natin yan kabuuan. Tapusin lang natin yung isang side, mga kamastana. So dito na rin yung gamit natin para dun sa ating sanitary at saka water line, mga kamastana. Yan. So lihan na lang yan. At dito nga yan, pag-framing na yung tropa. Bali simulan na namin tong baba. At dire-diretso na. Ganun din doon. So ito may code yan, mga kabastano. So ito naka-drop to. Tapos PVC na lang siya. Okay. Ganun din dito. So halos sabay-sabay na to, mga kabastano. Anong ginagawa ni tatay ngayon? Wala kayo pa. Ne, ba't may 2x2 kayo habang nagtatrabaho? Iniinom mo to, tay? Iniinom mo? Ay, hindi. Akala ko. Ne. Hop, hop, hop. Pakilipat mo nga to, tay. Lipat mo nga. Diretso framing na to. And then para malatagan na lahat. Kaya tayo sa taas. Makita na rin yung ginagawa dito. Ayan, no? So nilalatagan na rin to. So bali yun yung naka-code, mga kamastana. Then dito yung design niya. Tapos yung drop niya na yung lalatagan ng buo. So sunod na namin dito. Saka ito naman. So ito papatuyan kasi natin ito ng todo. Kaya hinuli muna natin. Oh, bakit? Nainginig ka na? Sa cellphone ka? Tigtigir-gir ka na? Yan. So bali ito. Bali dinadiretso na rin natin, mga kabasta na malagyan ng masilya. Tapos pagkatapos na ito, primer na rin, mga kabasta. Dito naman nagbaba. Nakalock? Sino nag-lock? Ha? Walang tao garo dito? Talagang di mabuksan? Si Kia na eh. Yan, ito tinatapos na rin yung latag niya, mga kamasta na. So ayun yung PVC na yun. So sidings na lang. Sidings ng coke. Ayun, kompleto na rin. PVC na lang din ilalagay dyan pagkatapos ng pintura. So ayan. So alis kompleto lang naman na lahat to. Yung problema natin yung isang door nag-lock. So sasabay na rin namin yung plumbing na ito, mga kamusta. Ayan si Kian. So halos lahat na, sabay-sabay na. Mapa-interior tsaka exterior, mga kamusta. Yan. So okay na, mga kamusta. At focus na rin tayo sa baba. Okay, konting tips at tutorial sa pamamaraan ng paggawa natin ng disenyo na meron siyang kasamang PVC panel na design or accent, mga kamasta, and then meron siyang groove. So ito kalimitan na natin ginagawa sa mga proyekto, pero may mga nagtatanong pa rin, mga kamasta, kung paano yung proseso, paano yung framing. So for now, papakita ko kasi yung iba hindi pa nalalatagan, tapos yung iba pwede pa natin ipasilip, mga kamasta, no? So itong part na to, mga kamasta, ang kaibahan lang nung ginawa natin dito, kasi itong ginawa na natin sa Lamot 1 project natin at sa ibang mga proyekto. Ito meron siyang cove, mga kamasta. Ayan, yun, naka-cove siya. So ito naman meron yung groove niya. Ayan yung nasa loob na yan. Tapos sa baba naka-drop na ho siya kung saan nakasabay sa mga cove ceiling natin. Okay, so tingnan natin. Ayan. So ganito yung mangyayari, mga kamasta, no? At sa loob naman nito mayroon siyang cove ceiling o kaya cove design. Pero ang kagandahan nito, continuous yung groove niya. Ayan, continuous, mga kamasta, no? So buo yan. So bali kinuha namin yung haba ng PVC panel.
para yun na po yung magiging high ceiling natin. So yung paraan ng paglalagay natin ng framing dito mga kamasta, so ipapasilip natin sa taas para mas lalo yung makita at nang mas may paliwanag ko ng gusto. Yan. So ito yung sa may cove natin mga kamasta, itong part na to. Yan, nakapaloob na ho yan. Ngayon, kung mapapansin ninyo, yung taas, ayan na ho siya. Dumiretso lang po lahat ng mga framings natin gamit tong high ceiling natin na kung saan dyan na natin kinapit yung para dun sa may yung para dun sa may high ceiling niya. So, etong high ceiling niya mga kamasta na kung saan yan na po yung nagiging framing natin. Tingnan nyo to. Ito yung kinapitan ng groove natin sa taas. And then, gumamit tayo ng metal paring dito. Tapos, ito, another braces yan. Ganon din sa taas. O kaya doon sa kabila. Ayun na ho siya. Yan po yung paraan ng paggawa natin, no? Kung titingnan natin yung taas niya, ayan, pansin nyo na ho kung paano siya ginawa. So, kung may idea kayo sa tungkol sa pagkikisa, may madali nyo na lang po itong masundan. Kasi ang paraan naman natin dito, etong side na ito, metal paring ho yan. Then side na ito, metal paring po yan. And then, etong nasa taas, pinatungan na lang ho natin ng metal paring. Ayan siya. Diba? So wala ka nang problemahin dyan kasi nga kaya na hong ipitin ng ating pangilalim. Yan. So nakalagay ho dyan lahat. Tapos ito nilagyan natin ng wall angle. It's either wall angle o kaya naman gumamit ka ng metal paring. Pwede pa rin po yun. So yun po yung paraan natin. Kaya kung napapansin nyo to, itong part na to, yung framing niya na to mga kamasta, ayan, ang distansya na ito nasa 16 inches mga kamasta, bawat pagitan po niyan. And then ito yung grooving niya. Yan, nakabuo po yan mga kamasta, no? And then lahat na po siya kinakapit natin dito sa may carrying channel para hindi po siya bumagsak. So ang kagandahan kasi naman nito, kung ano yung ginagamit mo dun sa may high ceiling mo na kung saan ito kagaya na ito yung carrying channel na ito ay diretso pa rin. Ayan, yung carrying channel niya diretso pa rin. So tinatapatan natin kaagad yan na para dun sa kapit natin dito sa baba. Yun yung hangay natin. So yun yung paraan natin mga kamasta, no? So medyo mabusisi nga lang to, matrabaho, talagang gugugulan mo ng oras. Pero ang kagandahan yan, pag naayos mo na lahat, may kabit mo lahat, worth it naman yung ganda niya. Lalo na kapag ka napinturahan na. Ayan, o. So ito PVC to. So meron din siyang fog ceiling. So ito, papalagyan ko pa yung gitna niyan para dun sa may center support niya. Okay? So yan yung paraan natin sa pag-design gamit ang metal frames, tapos gypsum board, and then PVC panel. Okay? Kung gaano katibay itong framings natin. Ayan, pa-video tayo kay Jared. Mukha mo nga. Metal paring ko yun, no? Merienda muna tayo. Magpakuha tayo ng merienda. Merienda na, boys. Tayo sa trabaho. Ayan, dito naman masilya. So dito sa part na to, pag first cut talaga vertical, tapos horizontal na kapag second cut na. Yan talaga yung paraan natin para mabit natin yung kinis at saka yung hindi bako-bako na masilya o kaya wall. So ayan. At uwian na mga kamusta, no? Bali, tapos na naman ng isang araw. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa Maghapon mga kamusta, no? Mag-ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye!